Yes, once again, mga minamahal. Kayo pinupad niya na makinig sa banal na salita kay Brother Lauro Buduso na walang bawas, walang dagdaga, walang pagkapilipit at walang sariling pagkapaliwanag. Kung paano natin basahin, gayon nating bigyan ng, hindi natin bigyan ng kahulugan, kundi ating basahin at igapay isang bagay sa iba para matagpuan natin ang kadahilanan. So ating pag-usapan ang patungkol sa itong record ni brother, no, na kung sabi niya, if you can prove what I'm doing is deceit, I will have my head cut her. So palakpakan yung mga kano, no, yung mga tao. Dahil ibig sabihin nun, para sa kanya hindi talaga siya mapamalian. Wala siyang mali. Lahat para sa kanya tama, at saka tayo lahat, no, lahat ng mga aral para sa kanya mali. So, pakinig muna natin yun. Pode provar. What I am doing is deceit. O que eu estou fazendo é engano. I will have my head cut here. Isso que parte minha cabeça assim mesmo. If you can prove, você pode provar. What I am doing is deceit. O que eu estou fazendo é engano. I will have my head cut here. Isso que parte minha cabeça assim mesmo. Yun ang sabi ni brother. Sabi niya, if you can prove what I'm doing is deceit, I will have my head cut her. Yun ang sabi ni brother. So, kaso lang dami na nating pinag-aralan tungkol sa mga, kaya nga no, wala tayong layunin na manakit ng damdamin o manira. Oo, kundi ating ang lahat ng ating mga pinag-aralan, ating pong pinasalamatan ito sa Panginoon. Ganon din yun sa Kanya, na paano natin nalaman na ito'y tama, paano ito nalaman na ito'y mali. O, dahil Kaniyang ini-expose ang kamalian ng mga reliyon. At ang kaso lang, ang expositor ay ring in-expose na mali rin yung mga aral na kanyang binitawan. Example, yung Pasko. Oo, nagpabasa pa siya ng, sabi niya mali yung Katoliko na December 25. Pero ang sabi niya, yung sa amin, yung sineselebrate namin yung Pasko, kapanganakan. So, nagbasa sa 1 Corinthians chapter 5, verse 7. No? Ang kanyang binasa ay kamatayan pa rin yun. No? Kapanganakan ang sinabi niya, no, pero ang binasa niyo na verse, kamatayan ni Kristo. Kasi yung Pasko, kamatayan yan. Hindi yung kapanganakan. Ganun din sa speaking tongues. May mga, ano tayo dyan, may mga record tayo dyan. Speaking tongues. Sabi niya, bawal daw ng mga apostol, bawal ni Kristo. Ipinagbawal daw yon ang speaking tongues. Hindi yun pinagbawal. Sa 1 Corinthians chapter 14, verse 1, gift. Sa 1 Corinthians chapter 14 verse 39, wag ipagbawal. Yan, wala, hindi yun pinagbawal. Kaso lang ang speaking tongues para siyang walang kabuluhan. Yan. May aral din tayo diyan. Yan, hindi siya bawal pero para siyang walang wala siyang kabuluhan, no? Hindi mapakinabangan. Yan, kasi mas mabuti pa yung magsalita ng 5 salita na maintindihan kasi sa 10,000. Oh, basta meron tayo dyan, no? Sabi niya, ipinagbawal. Hindi ipinagbawal yun. O, basahin ko. Ito na lang. 1 Corinthians chapter 14, verse 39. Kaya nga, mga kapatid ko, maningas na pakanasain ninyong makapanghula at huwag ninyong ipagbawal ang magsalita ng mga wika. Yan sa kanya, sabi niya, bawal. Yan. Pinagbawal ng mga apostol, yun. Yung dating daan, ganoon din yun. Sa Jeremiah 6:16, ng kanyang pinagbasi, mabuting daan. Yun. Kaya sa Hebreo 10:20, bagong daan. Kaya walang dating daan doon sa mga pinagsasabi niya. Yung dating daan doon sa Job 22:15, na nilakaran ng mga masamang tao. Kaya sabi doon, huwag kang magpatuloy. Kasi pinapalabas niya
na si Eliphaz, kalaban ng Diyos. Bakit nung kalaban ng Diyos, bakit mo ginaya? Yan, yun yung tanong din sa kanya. Kaya kaso lang wala na siya. So, ang mga aral niya. At saka sabi ko ulit, no? Huwag mo sabihin sa akin na may layunin ako na nanirang puri. Walang ganun. Halimbawa ako din. Mali din ako. Halimbawa, wag kang, quote and unquote, no? Kami i-cut mo yan, tapos ibigyan mo ng cut ka dyan, no? Malicious yan. So ako, hindi naman ako na ganyan. Kaya ating pinag-aralan yan. No? Klaro yan. No? Hindi naman tayo ganun kasi kasalanan din sa Diyos yan. So, hindi ka rin yan kasi mamaya ng konti, mamatay din naman tayo eh. Kaya walang kabuluhan yung mga ganyan, no? Para pamalian lang kita, para sabi ko nga palagi na may itaas, hindi ganun, walang ganun, no? Ito'y malinis na pag-aaral tungkol sa salita ng Panginoon. No? Kaya yung dating daan, mabuting daan, at saka bagong daan. Walang dating daan doon sa mga pinagbabasa. No? Kaya may aral din tayo dyan. Titignan mo lang yan. Kaya, ito no, kaya sabi niya doon sa record niya, if you can prove what I'm doing is deceit, no, I will have my head cut her. So, hindi naman maganda yun. No? Kung halimbawa ganun din sa akin, kahit wala na ako, tapos mali-mali lang yung aral ko, halimbawa, yun, turuan mo rin yung iba na kung ano naman ang tama. Yun. Huwag natin kasi hindi naman tayo dapat maglaban-laban eh. No? Kasi yung mga kalaban lang naman natin yung si Satanas eh. Na ayaw niya na malaman natin ang buong katotohanan. Yan, no? Yan, hindi tayo rito na kung sinong tama, sinong mali, no? Isa lang ang magaling palagi sinasabi ko, ang Diyos. Ako, wala naman eh. Wala naman ako may pagmalaki. No? Kaya yung Diyos talaga yung dapat nating irespeto. No? At yung mga tao, respeto natin yan. No? Hindi na, ibig sabihin na, halimbawa, kinireksyonan mo ako. Ibig sabihin, galit na ako sa hindi, paslamatan kita kung tama rin yung tinuro mo. Yun, salamat. Ganun lang kadali. Wag na yung wag na, wala na yun. Wala na, wag nang magalit-galit pa. Salamat. Praise the Lord. Yun ang tama. Yun, yung ganun kagad. Para mabilis lang, no? Pero, yun na nga sabi. If you can prove what I'm doing is deceit, I will have my head cut her. Yun. Kaya palakpakan yung mga tao. Believe na believe. Yun. Pero, ito no, sa Ezekiel 44. Tingnan natin sa Ezekiel 44. At kanilang ituturo sa aking bayan ang pagkakaiba ng banal at ng karaniwan. At ipakikilala nila sa kanila ang marumi at malinis. Yan. At sa pagtatalo, ay magsisitayo sila upang magsihatol. Ayon sa aking mga kahatulan, ay kanilang hahatulan. At kanilang iingatan ang aking mga kautusan at ang aking mga palatuntunan sa lahat kong takdang kapistahan at kanilang ipangingilin ang aking mga sabat. Yan. Kaya ang sabi rito, at kanilang ituturo sa aking bayan ang pagkakaiba ng banal at ng karaniwan. Yan. At ipakilala nila sa kanila ang marumi at malinis. Yan. Kaya kung pinakilala mo yung mali, ipakilala mo rin yung tama. Kung pinakilala mo yung tama, ipakilala mo rin yung mali. Yan. Para mapagbulay-bulay natin kung ano talaga ang tama. No? Huwag kang one-sided. Yan. Hindi na nga lugar na ang tapang-tapang mong magsigaw-sigaw, no? Kahit na mag-raise in volume ka. Sigaw ka ng sigaw. Pero baka out of context ka naman, no? Katulad nga isang mga pinag-aralan natin kanina, yung Pasko, speaking tongues, dating-dating. At saka marami pa tayo dyan, no? Marami pa tayo dyan mga kamaliang aral, no? Kasi kung hindi ka nga tinuruan ng Panginoon, talagang mapapabilib ka rin naman kay brother.
Sa 2 Timothy chapter 3 verse 7. Na laging nagsisipag-aral at kailanpaman ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Yan. No? Ang sabi rito, na laging nagsisipag-aral at kailanpaman ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Yan. Palagi din nag-aral. Oo. Pero yung katulad din nga sa Pasko, ayun, no, mabilib ka rin talaga kay brother sa mga pinagbabasa niya. Kaso lang kung naturuan ka ng Panginoon, yan, araw ng kamatayan ni Kristo yung Pasko. Sa Kanya, correct siya sa Katoliko, tapos kapanganakan din sa Kanya. Kaya wala sang basihan. Walang basihan yun. Kaya ang sabi rito, na laging nagsisipag-aral at kailan pamana ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Yan. Kaya kahit ano pang sigaw ang gagawin mo dyan. No? Oo. Meron nga rin doon. No? May mabasa ka rin na isigaw mo, wag mong ipigil. Meron nga rin yan. Pero ang tinutukoy natin dito, no? Kahit sigaw ka ng sigaw, na yung Pasko, kapanganakan, yan, mali pa rin yun. No? Hindi ka nakaalam. Hindi, sabi niya, at na laging nagsipag-aral at kailanpaman ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Itanong mo, ikaw brother, nakarating ka ba sa katotohanan? O, kaya nga palagi tayong manunood. Para malaman mo, masubaybayan mo, ninyo, kung tayo'y nakarating sa katotohanan. Kasi kung halimbawa hindi tayo nakarating sa katotohanan at mayroon pang isang mga ngaral na kanyang ipinangaral yung totoo, yun, tayo'y matuwa, tayo'y magalak, magpasalamat sa Panginoon. No? At saka hindi naman ako magpapaputol ng liig, no? Kasalanan sa Diyos yan. Oo, kasi hindi naman mabuti yan na pag napamalian ka, magpapaputol ka ng ulo o sarapan ng mga tao. Yun, hindi naman maganda yun, no? Paano ngayon yan? Kung halimbawa buhay pa siya, kaya bang patunayan lahat yun? Yun, hindi niya kayang patunayan yun kasi dati pa yan sa radio station, sa DCRJ ni Brother John de los Reyes, ang Church of Jesus Christ, the Lord and Savior. Yan, no? Dati na siyang sinasabihan dyan na tumatawag dun yung mga member ni Brad Ili. Kaya sabi ni brother noon, batang maliit lang ipaharap sa kanya. So, walang may tumatawag doon. No? Walang may tumatawag na batang maliit lang ipaharap kay Brother Ili. So, hindi yan baka maya-maya sabihin mo naman yan maya-maya sabihin mo, panirang pore yan, no? Wala tayong layon yan. No? Ang layunin natin dito, no, makaalam ng katotohanan sa aral. Huwag tayo magtago sa mga ganyan. Kasi ayaw nyo rin yan kami ayaw rin dito. Ayun sa Biblia. Yan. Halimbawa, ako, cut ka ng cut dyan, tapos siraan mo ako. No, sa mga aral, para lang mapamalian mo. Hindi mo yan, no? Kasi ihatol ng Diyos sa iyo yan. Yan. Ihatol ng Diyos sa iyo yan. So, sa 1 Timothy chapter 1, verse 7. Na nagsisipagnasang maging mga guro ng kautusan, bagaban di nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi, kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan. Yan, yun ang mahirap. Sabi rito, na nagsipagnasang maging mga guro ng kautusan, bagaman di nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi, kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan. Kaya nga, kung ituro mo yung tama, ituro mo yung mali para malaman, no? Para hindi yung nagbasa ka lang akala mo nakapag-aral ka lang, no? Yung kaya sabi doon nagsipag-aral at kailan pa man hindi nakarating. Hindi, sabi niya, na laging nagsipag-aral at kailan pa man ay hindi nakararating sa pagkaalam.
yun, hindi siya nakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Kaya nga, mag-research ka, makinig ka sa lahat din. Para mapagbulay-bulay mo. Hindi yung may kunting laban ng sa aral na iyong ipinag-aral, galit ka na kaagad. Huwag kang ganyan. Huwag kang pikon. No? Wala tayong mapulot dyan. No? Huwag tayong pikon. Huwag tayong bastos. Ayon sa nasulat. Yan. Ang sabi rito, na nagsipag-aral, na nagsipagnasang, maging mga guro. Yan. May nagsipagnasa na maging mga guro ng kautosan. Pero meron din yung nabasa mo rin sa kabila na pakanasain mo. Ayun. Na makapag-aral ka. No, ng mabuting aral, no? Sa sunod mabasa din natin 'yan. Kasi wala naman tayong may ginagawa rito nung basa naman tayo ng basa, kaya madaanan din natin lahat 'yan, no? Kaya sa 1 Timothy chapter 3 verse 6 to 10. Yan. Ang sabi rito, sabi niya sa 5. Ngunit kung ang sinuman nga ay hindi marunong mamahala sa kanyang sariling sangbahayan, paanong makapamamahala sa iglesia ng Diyos? Hindi baguhan. Baka siya kung magpalalo ay mahulog sa kaparusahan ng dyablo. Yun dapat gali, hindi ka baguhan, hindi ka rookie. No? Sa mga sitwasyon ba? Yan. Halimbawa, hindi ka lasinggo. Baka maya nasiran mo na yung mga lasinggo, konting bula-bula lang sa'yo. Brother, birthday ko ngayon. One for the road. Maya, where is the road ka na? Yun. May topic na din tayo dyan. Yun. Hindi, konti lang, brother. Konti-container na. Mamaya. Kaya hindi ka na dyan. Huwag na. Di bali, huwag kayo mag-attend. Huwag nyo na akong painumin yan. Yun. No? Sabi, hindi baguhan. Baka siya kung magpalalo ay mahulog sa kaparusahan ng dyablo. Yan. Hindi ka dapat baguhan dyan, no? Suyot mo na, brother, ito. Shibu, brother. Yan. Atin kami. Kasama na tayo dyan. Yan. Bula-bulahin ka lang ng demonyo dyan. Mamaya, ikaw pa yung hindi naka-attend. Yan. 7. Bukod dito'y dapat din namang siya'y magkaroon ng mabuting patotoo nang sa labas. Baka mahulog sa kapintasan at silo ng dyablo. Yan. Kaya grabe din, dapat marami ka rin nalalaman dyan sa labas. Hindi konting asar lang sa'yo, galit ka na kaagad. Yan, hindi maganda yon. Kaya kung sanay ka na dyan sa basketball, yun, sanay ka na. Kaya kahit ano pang gawin niya, nakatawa ka lang sa inyo. Alam ko rin, dati na ako dyan. Wala tayong mapulot dyan na maganda. Kaya mag-aral na lang tayo. Yan. Salamat sa Panginoon. 8. Gayun din naman, ang mga diakono dapat ay mahusay, hindi dalawang dila, hindi mahilig sa maraming alak, hindi mga sakim sa mahahalay na kapakinabangan, na iniingatan ang hiwaga ng panampalataya ng malinis na budhi. At ang mga ito rin naman ay subukin muna kung magkagayoy mamahalang may pagkadiakono kung walang kapintasan. Yan. Kaya dapat hindi baguhan. Yan. Thank you, Lord. Kaya yun ang atong natin, na ituturo ang mabuti at masama sa Ezekiel 44:23-24. Sa 2 Timothy chapter 3:7, raise in volume, sigaw ng sigaw. Hindi yan nangahulugan na sigaw ka ng sigaw, totoo na sa'yo. Dapat yung pinag-aratan ng nakaraan, na magmaliksi sa pakikinig. Yan. Mabagal sa pananalita at mabagal sa pagkagalit. Yan. Hindi yung sigaw ng sigaw. Pag ayaw nga yan, sabihan mo na ng masama. Yan. Sa 1 Timothy chapter 1 verse 7, out of reason, out of context ka rin, kahit na sabihin mo yun, kahit ano pang sigaw ang gagawin mo. Halimbawa, kahit ano pang sigaw ang gagawin mo dyan, na ang Pasko ay birthday. Kahit ano pang gawin mong sigaw dyan. Yan. Wala kang dyan. Kamatayan ni Kristo yan. Kahit ano pang gawin mo dyan, birthday sa'yo.
Yung sa kanya. Nung buhay pa siya. Hanggang ngayon yan. Ganon din pa rin sa kanila. Kasi yan ang ituro ni brother sa kanila. No? Kaya, salamat sa Panginoon, no? Salamat sa Panginoon na tayo po ay nakapag-aral. No? Ng patungkol sa, ang sabi niya, if you can prove what I'm doing is deceit, I will have my head cut her. So, hindi pwede yan. Hindi pwede yan kahit sabihin mo yan, no? Kahit pamalian ka, mapaputol ka ng ulo, o hindi na nga hulugan niya na tama na ang pinag-aaral mo. Yan, no? Pero wala tayong layunin, ha? Para kong sinasabi yan. Ito'y malayang kapahayagan ng mga salita ng Panginoon. Ayon sa nasulat. Yan. Thank you, Lord. Wala tayong layunin, sabi ko. Kaya, salamat sa Panginoon. Yes. Salamat sa Panginoon. Tayo po nakatapos na naman sa pagpinig ng salita ng Panginoon. Pero Charles Jesus Christ, the Lord is glory, sabi. God bless everyone. God bless at Palabenza. Always smile and always remember. Jesus loves us.